Pagsasalarawan yan sa pagsasanib puwersa ng mga kawatang pamilya na salot na kumitil gumurgor sa buhay ng biktima ng Hacienda Luisita, ng Mendiola Massacre, at marami pang iba. Then now, inaatake ang mga Duterte. Ibig sabihin, kinukuha ni Liza ang lahat ng mga sindikato, lahat ng mga demonyo nung panahon ni Noynoy, lahat ng magagaling mangawat sa kaban ng bayan o magbiga-biga sa loob ng bilibid, pinagkukuha niya yung mga magagaling magnakaw. Yaan ang sinabi ni Marcos Jr. Para tayo ay, para lalo din yung maunawaan kung ano nangyayari sa ating bayan. Ayan, si Lisa Tanas, nag-post ng picture 2 hours ago. Ayan, thank you. O, sabi niya, thank you Bimbi and Josh for dropping by. It was so nice to see you guys after all these years. O, mga ganyan-ganyan. O, 2 hours ago, ayan ang bruha. Nakadilaw. Okay? So, ano ibig sabihin yan? Okay? Amoy na ang mga dilawan. Ibig sabihin yan, mga kababayan, pinagluloko lang tayo ng pula at saka dilaw. Not Filipino na dilaw at pula, kundi ang mga politiko. Okay? Bakit kamo? For 30-something years, mga palangga, for 36 years, nagbabardagulan ang Pilipino sa between Aquino and Marcos. Nagkamatayan, nagurgur ang mga Pilipino during the Hacienda Luisita. Mendiola Massacre, panahon ni Cory Aquino, na binuboljak natin sila dahil sa kahayupan na ginawa nila sa magsasaka at sa lahat ng mga Pilipino. Ano ba yung kinagagalit ng Pilipino na hindi politiko? Ang ikinagagalit natin, yung mga kademonyuhan na ginagawa nila. Ano yung mga kademonyan? Pagnanakaw, panggigipit sa mga magsasaka, pagtatanggal sa trabaho ng mga deserving Filipinos dahil hindi lang nila trip, tatanggalin nila. Mapag-gobyerno man o mapa-private, napagtripan nila. Ngayon, Lisa na ito ay nakikipagbati o nag-entertain ng mga dilawan, which is dilawan naman siya originally, okay, na mga kalaban ng pulahan dahil sa mga pagnanakaw, di ang gandang tignan. Pero the point, mga kababayan, okay, ang punto de vista dito, habang siya ay nakipag-reconcile sa dating mga kalaban ng Pilipino, okay, dating kalaban ng mga Aquino, Cuangco Aquino, when you say Cuangco Aquino, ito yung immediate family ni Cory Aquino, ni Noynoy, yan sila Chris, mga kapatid niya, yan yung mga naging kalaban ng Pilipino, kalaban in the sense na yung mga ginagawa nila. Okay? Habang nagpapanggap ang buwakan ng Ginina na si Lisa Tanas, na kunyari, mabait, reconcile na, nagbati-bati na ang Cuangco Aquino, binababoy nila o tinatamnan ng kung ano-ano mga crime-fabricated case ang mga Duterte, si Pastor Quebuloy, ako, si Glenn Chong, sino pa? Attorney Vic, may death threat, lahat ng mga tumulong. Yan ba ang reconciliation? Yan ba ay tunay na mabait si Lisa Tanas kasi tinanggap yung si Bimbi at saka si Joshua? Kung tutusin ito mga batang ito, wala namang kamuang-muang yan. Alam nyo naman yung mental status nila, di ba? Like, paano ka magtitiwala na ito buwaka ng inang Lisa Tanas na kahayup-hayupan na nilagpasan ng demonyo sa impyerno ay para sa reconciliation. Kaya itong reconciliation eklabush ni Bimbi at ni Joshua, at sabi ko nga, nag-usap yan sila ni Lisa Tanas, ay isang hudyat na ang Pilipino ay ginago. Why? Why or why? Remember, during the PIDEA Leaks hearing, binanggit ni agent ng bayan, if subscribe sa YouTube, Agent Morales, na noong siya po ay ginawa yung pre-op, yung dokumentong inilabas natin, na ini-interview niya, di ba, ang informant na nagsusumbong na si Marcos Jr.
ay Adictos Benedictus ay bangag-bangag during that time, 2012. At ito ay dapat i-raid niya, ang pumigil ay si Jojo Ochoa. Sino si Jojo Ochoa? Siya lang naman ang executive secretary ni Noynoy. So anong ibig sabihin nun? Noon pa lang, di ba kasi magkasama nga sila sa law firm, si Lisa Tanas at si Jojo Ochoa. So noon pa lang talaga, si Lisa Tanas ay nakikipagsabuatan na sa mga dilawan, sa mga tao ni Noynoy, sa mga tao nila Chris Aquino, dito sa anomalyang ginagawa nila. So kaya naman ngayon ay reconciliation sila sa kasamaan. Di ba? Nandiyan sa paligid-ligid lang, last year, sinabi ko sa inyo na ang isa sa mga shadow advisor ni Lisa Tanas ay si Jojo Ochoa. Why? Naalala ninyo nung inappoint si Jerry Acosar. Sino si Jerry Acosar? Okay? Siya ay Housing Department of Human Settlement and Urban Development. Sino si Jojo Acosar? Ay, si Jojo Acosar, si Jerry Acosar. Brother-in-law ni Jojo Ochoa. At limpak-limpak na salapi ang pwedeng nikawin o nanakawin ng mga buwaka ng inang yan diyan sa housing department na yan. Dahil wala naman tayong nakikitang mga ipinatayong bahay para sa mga less fortunate Filipinos. So itong pag-appoint kay Acosar at na brother-in-law ni Jojo Ochoa, isang malinaw na possibly na, malinaw na kabayaran sa ginawa ni Ochoa na pigilan ang pag-raid doon kay Marcos Jr. nung time na sobrang addict siya sa polvoron. So this picture ni Bimby at ni Joshua ay hindi po yan pagsasalarawan ng reconciliation. Pagsasalarawan yan sa pagsasanib puwersa ng mga kawatang pamilya na salot na kumitil gumurgor sa buhay ng biktima ng Hacienda Luisita, ng Menjola Massacre, at marami pang iba. I told you last year na si De Lima ay palalayain. Dahil gagamitin ni Lisa Tanas against sa mga Duterte. Imagine nyo, kitang-kita na sa loob ng bilibid si De Lima, Department of Justice Secretary, nagbiga-biga sa loob ng bilibid. At narinig din nyo mismo ang mga statement ng mga lalaki ni De Lima na chinuk-chak-chenis na at inamin ni De Lima na because of, dahil sa frailty of a woman, kahinaan ng kipay niya, kahinaan ng kababaihan, kahinaan ng kipay niya dahil bumuka ng bonggang-bongga, ay nakipag-tsuktsakan siya sa kanyang driver, Department of Justice Secretary sa panahon ni Noynoy, na palaya sa panahon ni Lisa Tanas. Anong ibig sabihin niyan? Then now, inaatake ang mga Duterte. Ibig sabihin, kinukuha ni Liza ang lahat ng mga sindikato, lahat ng mga demonyo nung panahon ni Noynoy, lahat ng magagaling mangawat sa kaban ng bayan o magbiga-biga sa loob ng bilibid, pinagkukuha niya yung mga magagaling magnakaw. Yaan ang sinabi ni Marcos Jr. nung in-interview ko siya na ano yung pamantayan niya sa pagpili ng mga i-appoint niya. Di ba ang sinabi niya sa akin, yung napanood niyo yun, magagaling yung pala, magagaling mag-blowjob, magagaling magkain ng saba, okay? Magagaling magnakaw, magagaling gumiling sa loob ng bilibid, mga kababayan. So yaan ang yaan ang ibig sabihin, ganon. Pero ngayon, na ako ay nagsalita na nabudol ako dahil ang mga sinasabi nyo laban dito kay Marcos Jr. sa mga bangag ay totoo. Ngayon tahimik kayo. At magkikibit-balikat na lang ba kayo? Dahil dahil nahiya kayo or ayaw nyong ibaba ang pride ninyo? I am talking to you. Ginago kayo ng pamilyang Aquino at Marcos. Kasi ang mga magagaling magnakaw, nire-reappoint. Pumunta tayo sa Bureau of Customs. Katulad ni Bienvenido Rubio, nakasabwat ni Martin Araneta, na kapatid ni Lisa, na walang humpay ang pagnanakaw nila Rabal, nila, sino pa ba yung mga pangalan noon?
bakiran dyan sa Bureau of Customs. Na bawat container, ang mga tara ay pinakamababang 100,000. Ang mga jutang ginemes na mga dilawang media na maantay Marcos noon, bawat tibot magdanakaw, klepto, undergraduate, sinungaling si Kuting, pati pulburonik na nire-report nila, hindi na sila nagre-report ngayon. Kasi nagsanib puwersa na ang Aquino at ang Marcos Araneta Romualdez sa pambababoy sa inyo. Media, kasama lahat yan, mga kababalaga. Sino ang kawawa? Ikaw, na dilawan, na ordinaryong Pilipino, at ang pulahan o Marcos supporter na mga nabudol na kayo ay umaasa, parang katulad ko na ibabangon ni Marcos Jr. ang Pilipinas. Diba? Yun yung pangako niya. At si Lenny, ang pangako niyan, dahil sino ba ang nag-fund kay Lenny? Di mga dilawan. Na iaangat kayo sa laylayan. Pero saan kayo nilulubog ngayon? Diyan sa mga kalog sa kanal. Bakit kayo nilulubog? Nagkandamatay, dinudukot ang mga kababaihan, tinitegi, ginugurgur. Samantalang sila ay pa-travel dito, travel doon, gamit ang pera ng bayan. Okay, bigyan ko pa kayo ng eksena. Alright, another one, si Trillanes. Sinabi ko yan sa inyo last year. Anti-Marcos, anti-Duterte, anong ginagawa ngayon? Di ba? Ginagamit ni Lisa para mag-file ng case kay Pangulong Duterte, kay Bongo, o magpatawag ang mga media. Siyempre, pag nailagay nga naman sa media yan, pag na-print, okay, na-publish sa media, akala ng tao ay totoo. Kasi akala nila, nag-file pa lang ng case sa ganitong klaseng mga korupsyon, akala nila ay totoo na. Pero yun ay way ni Liza para sirain ang Sara at Duterte, ako, Glenn Chong, Vic, spoke sa Harry Roque, lahat kami na nagsasalita dito, na nagnangabels ng bilang maisog na Pilipino.